Magandang araw po sa ating lahat. Good morning, Pilipinas. This is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng Davao, mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin itong gagawing rally ng Iglesia ni Cristo. Ang isa sa religious group, alam mo yung, of course, nandyan yung Catholics, no? Yung, yung simbahan ng Katoliko. Isa sa ginagalang at nirerespeto na organisasyon na tahimik. Merong self-discipline. Tahimik, may self-discipline, and nag-iisip kung anong matulong sa bansa at sa kanyang mga membro ay ang Iglesia ni Cristo. And yung INC ay magkakaroon ng malaking rally. Pero yung panawagan po nilang rally is Rally for Peace. So, ibig sabihin, nandito kami, ang nananawagan ng katahimikan. Sa Bisaya pa, panawagan sa kahusay ug kalinaw. Kay, alam mo, in general, sila ay parte rin ng sambayan ng Pilipino. In general, ang mga tao man talagang gobyerno, hindi naman yung mga politiko. Ako politiko din, hindi kami, temporary lang kami. After 3 years, wala ka na. Except yung presidente, after 6 years, wala na. But yung legacy mong iniiwan at yung hindi naman pakikialam, but talagang trabaho ng government, ng tao to be heard. At isa dito na ginagalang at hindi naman kinatatakutan but ginagalang na grupo ay ang Iglesia ni Cristo. At ito ay pinapakinggan. Pag ito ay gumalaw at nagsalita ay pinapakinggan sila. And merong isang membro ng Iglesia na talagang ginagalang sa Kongreso ay si Congressman Marcoleta, Rodante Marcoleta. Nakikita ko, hindi ko pa na-meet personally. Pero bumilib ako sa kanya. I think nakasama ko na ito sa isang committee hearing. Nandun si Congressman Marcoleta. Tahimik siya, hindi ko narinig nagsalita. Pero namamanman siya. So, siya po ay isang membro din ng iglesia na ginagalang dyan sa Kongreso. Ngayon, balikan po natin yung expected rally sa Lunes, January 13. Dito sa lungsod ng Davao ay pumunta sila sa City Council, humingi ng approval. Alam mo, the only one who can close the road, not even the mayor, not even the governor, is the municipal, city, and provincial board or council. So, pumunta sila sa City Council of Davao dahil, of course, pagre-route ng routing. Kasi, alam mo, yung sa batas, merong meron ng mga ruta yung mga sasakyan. Anything na lumipat sa ibang ruta yan at may nangyari, pwede kang questionin dahil outside of the route ka eh. Baka yung passing, in terms of accident, pwedeng questionin yung driver or operator. So, dapat ay dumaan sa government yung approval ng saan dadaan yung rally, ilan. So, nakakuha po sila ng approval sa City Council of Davao at ito ay expected na mag-a-attend from Region 11, Region 12 ay 500,000. Pero nakiusap na rin yung Davao government na siguro bawasan dahil baka madami na masyado. So, I think they agreed on 300,000 participants. Marami na yun. Of course, I think gagawin ito sa Rizal, Manila, sa Luneta. Hindi pa ako, I'm sure. Pero of course, karamihan dyan nila gagawin. May rally din doon sa Manila sa January 13. And marami din po ito. Millions ito. Lahat ng mga taga-probinsya ay magpapadala in support, calling for peace. Ano yung peace? Ano ba yung katahimikan? Marami yan eh. Political peace. Political unity.
Kung parati tayong away-away dahil lang sa politics, bangayan at dahil lang sa personal grudges, dahil sa galit mo sa isang tao, kahit ano na lang, hindi yun, nakakasama yun sa lahat eh. Kaya pumasok itong iglesia. Ang magsasakripisyo nito, buong Pilipinas, pag hindi natin ayusin. Hindi masaya po ang Pilipino pag ganun. Kaya, with the advent of social media, napakalakas po ng awareness level ng taong bayan. Kung sino yung nagpe-perform, sinong gumagalaw, sinong hindi. So, yun po yung gagawing activities ng Iglesia ni Cristo calling for peace, kahusay sa Bisaya pa, kalinaw, katahimikan, ayon. So, political peace, katahimikan sa politika, maybe human security. Ano ba yung human security? Na sana bumaba na rin yung bilihin, ayusin yung bilihin. Wala namang peace and order kung gutom yung tao. Tama? Wala namang magrarally yung mga tao dahil baka merong problema na nakikita. At of course, isa dito yung issue ng korupsyon, fairness, justice. So lahat yan. And ang key player dito ay ang government. Kasi alam mo, silang gumagawa ng batas at dito sumusunod yung tao. At sila yung nangungulikta ng pera natin. At sila yung kinakausap ng ibang bansa, diplomatic relationship, sino magninegosyo dito, at sila yung nagbabantay ng peace and order. Sila din yung nagpro-provide ng national housing. Kaya meron National Housing Authority. But again, at the end of the day, pag magulo, no, nag-uumpugan, including the implementation, gaya ngayon, yung mga local government officials ay nagtatanong, nasaan na yung pera namin? Na-share. Diba? So, papasok yung tao. At ito nangyari noon long time ago. Nawala yung 1986 dating presidente. Dahil hindi na napigilan ng taong bayan. And we do not want that na mangyari. Ang kailangan natin dito ay pagkakaisa at productive. But again, ang nakikita ko dito, dapat makinig yung gobyerno. Kasi pag hindi makinig ang gobyerno dyan, yung taong bayan ang action. Yun. So, buong Pilipinas, congratulations sa malaking grupo at ginagalang na religious group sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ay ang Iglesia ni Cristo na magli-lead po ng isang malaking rally. At ito po ay sinusuportahan ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang religious group, kahit yung mga civilian, kahit ako nakakatanggap, nagtatanong, Counselor, asan man, sino mag-coordinate? Pupunta kami, dadalhin ko yung anak ko kahit basta kabutihan ng bansa. Baka yun na lang ang contribution namin para sa ating bansa. Sa January 11 ay may malaking meeting kami sa Manila. We will discuss kung paano din makaparticipate. And I'm expecting to meet Congressman Marcoleta. Ginagalang pong congressman sa buong Pilipinas. At isa din ito ang sumuporta kay Sara Duterte nung nagkahirap-hirap si Sara Duterte. Ang daming congressman, ilan lang yung congressman na nagsasalita doon. So, congratulations po sa Iglesia ni Cristo. Panatilihin natin yung katahimikan, sundin natin yung batas, and tumulong po tayo sa enforcement ng ating batas. This is a peaceful rally, panawagan ng sambayan ng Pilipino at Iglesia ni Cristo. Congratulations po, and let it be assured na kahit ilan po kami, we will participate, and our social media team will closely monitor the events. Hanggat sa muli, this is Councilor Dayang Hirang, ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. God bless Philippines. Magandang araw po sa inyo. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters.
Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.